pinapatawag natin hindi lamang ating mga sarili, kundi ang ating mga hindi nagkaunawaan o nakaalitan noong nakaraang taon. At sa pagdiriwang natin, Eid Mubarak, naharap tayo sa isang napakalaking pagsubok. Ang pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Sapagkat noong malungkot na araw ng March 11, isa sa mga kapatid ninyo na tubong Maranao, pride ng Mindanao, kapwa nating Pilipino, isinuko ng sarili niyang gobyerno sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Ang pangalan ng Pilipinong yan ay Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Visionary unity, which can only be attained if we have a leadership that espouses and champions transparency and accountability, unlike the present Marcos administration. Yung mainit na usapin na nagtutulak sa atin sa isang armadong hidwaan at hindi pagkakaunawaan laban sa ating kapitbahay ng China. Subalit, tanungin natin ang ating mga sarili. Interes ba talaga nating mga Pilipino yan? Interes ba talaga ng mga Maranao at Tausug na kapatid natin ang napipintong armadong digmaang yan? O interes ng banyagang bansa na matagal na nating kasama, subalit mukhang tinutulak tayo sa bingit ng digmaan na wala tayo kapanapanahon. And I speak before you today as a Filipino. I have nothing against Americans. They have been helpful to us, sure. But having or bringing the country on the brink of an armed conflict with a superpower neighbor, China, is not the interest of any Filipino of sound mind. Hindi natin interes yan. Ang kinakailangan ng ating bansa ay labanan ang kahirapan, labanan ang lumalawak na kagutuman, labanan ang kawalan ng trabaho, ang mahinang negosyo, labanan ang inflation, labanan ang korupsyon, labanan ang kriminalidad, at labanan ang muling paglaganap at pagbabalik ng iligal na droga. For everybody, for everyone who is in the government, and for the Marcos administration to uphold, respect, and defend our Constitution. And when we call for the upholding, respecting, and defending the Constitution, it goes to say, respetuhin naman ninyo ang karapatan ng bawat Pilipino. Let us not weaponize the government. Let us not harness government agencies, government personnel, the Philippine National Police to harass, intimidate, and oppress ordinary Filipino people. Kinakailangan tayo magsama-sama, magkaisa na kayong mga Maranao at Tausug, kayong mga nasa Mindanao, mahalaga sa inyo ang ating saligang batas. Mahalaga sa inyo ang pagrespeto hindi lamang sa ating saligang batas, kung hindi respeto sa ating kapwa-tao. Napapansin natin ngayon tila ay hindi na gaano binibigyang halaga ng mga nasa pamahalaan. Sana tayo magtulong-tulong. Alam kong alam din ninyo yung mga maiinit at mahalagang usaping panlipunan. Nariyan na pinagkait ang karapatan kay Pangulong Duterte. Meron pa tayong isang krisis na hinaharap. Itong huwad na impeachment complaint na hinaharap ng isa pang pride at anak ng Mindanao, ang ating Vice President, Inday Sara Duterte. Nais kong ipaalala sa inyo na si Vice President Inday Sara Duterte ay hinalal, pinili, at pinahiram ng sagatong boto't mandato ng 32 milyong Pilipino. Subalit,
Pilit na inanakaw ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo gamit ang impeachment complaint. Huwag tayong pumayag. Ating ipagtanggol ang sagradong mandato at tiwalang ipinagkatiwala ng 32 milyong Pilipino. At ako'y naniniwala, kung hindi man karamihan, marahil lahat sa atin sa bulwagang ito ay kabilang doon sa 32 milyong Pilipino. Tinig natin yan. Huwag nating hayaang nakawin ng iilang elitistang mambabatas, ng iilang elitistang kongresista dahil lamang sa kasakiman at sa pagnanais na mapanatili ang iisang angkan sa pwesto kahit labis-labis na sa 6 na taon na kanilang ang direksyong hinaharap ng ating bansa. Meron pa tayong ginintuang pagkakataon na baguhin ang maling direksyon ng ating bansa. Gamitin natin sa tama ang ating karapatang bumoto pagdating ng May 12, 2025. Solid Duterte. Huwag nating kalimutan, lagi nating isipin, yung mga elitistang kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag natin silang kalimutan. Hindi para iboto muli, kung hindi para sisantihin na natin sila at maglagay tayo ng bago sa Kongreso. Magkaisa tayo, iparinig natin ang nagkakaisang puot at hagupit ng damdaming Pilipino. Ang May 12, 2025 election, let us take this opportunity to fire them all out. Huwag na natin silang i-hire muli. Sisantihin na natin itong mga elitistang mambaga. Huwag tayong magpapadala sa ayuda. Huwag tayong magpapabulag sa akap, sa ayeks, at kung ano-ano pa. Kung may magmumudmud ng pera, kunin ninyo dahil pera na yan. Kunin ninyo. Yan ay nagmumula sa buwis na binabayad ng mamamayang Pilipino. Subalit, huwag ninyong ipagpalit ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong self-respect, ang inyong pagkatao, ang inyong boto, ang kinabukasan ninyo, ng inyong pamilya, at ng Maranao Tausug na union. Huwag tayo na mabago ang direksyon ng ating bansa. Hindi na para sa atin ito. Obligasyon natin ito sa mga kabataang Pilipino. Obligasyon natin ito sa mga darating panlahi at saling-lahi ng Pilipino. Huwag tayong magpapabulag sa perang pinamumudmod ng gobyerno. Kaya natin ang Mindanao. Labanan natin ang lahat ng pagtatangka na hindi mabilang ng tama ang ating mga sagradong mandato at sagradong boto. Magkaisa tayo, mahigpit ang aking pakiusap. Sana'y mapagbigyan ninyo. Vote straight, Team Duterte. Yes!